Hi guys, magandang araw, welcome back to the channel. So nandito ako ngayon sa may Cotabato City. So another farm area yung napuntahan natin. Dinaanan ko na lang din dito kasi pabalik na ako ng Zamboanga City. So nais ko sa inyong ipakita kung ano yung mga streets sa Cotabato. So actually napadaan lang ako dito, wala akong time mag-vlog sa mga pagkain at saka sa mga pasyalan nila. So itong mga clip ko is about lang kung anong meron sa Cotabato City. So mga clip ko lang to na nakuha during sa paglakad-lakad dito sa Cotabato City. Actually, this is my first time na makapunta dito sa Cotabato City. Napadaan sa Cotabato City. Hindi ko alam kung ano yung meron sa Cotabato. Kumuha lang ako ng video para i-share sa inyo. So, nashock ako nung pagpunta ko dito sa Cotabato City. Akala ko yung Cotabato City is maliit lang na city. Malaki pala na city yung Cotabato. Napaka-traffic at saka okay naman yung daan at saka maraming mga buildings. As in, city na city talaga siya. May mga traffic light, kompleto, mga bangko, mga hotel na pag-iistihan. Kasi minsan sa ano natin sa mga report sa TV or sa mga radio is yung Cotabato is yung alam natin is nagigira daw doon sa loob ng Cotabato, pero as in pagpunta ko dito na shock ako, meron pa lang mga establishment dito at saka napaka-peaceful ng mga tao pala dito. At saka meron silang bagong tinayong KCC dito. Sobrang laki ng KCC dito. I don't know kung kailan matapos, pero pag matapos yan siguro yung pinakamalaki na KCC sa buong Mindanao. So yung dinaanan ko na may Cotabato City yung sa first natin na minute, yun nandun banda yung KCC. Hindi ko na video siya kasi nga nag-tricycle lang ako dito. So yung tricycle naman dito, yung pamasahe is ano lang naman, mura lang, hindi katulad sa sa ibang lugar. So mura lang dito at saka yung uso din dito is yung yung multicab, kasi yung tricycle parang may boundary siya, every barangay hanggang doon ka lang, tapos ibang tricycle na lang yung sasakyan mo. Mas prefer ko kung mag multicab, pero since first time ko, hindi ko nga alam kung ano yung mga sakayan dito. Basta sumakay lang ako sa tricycle, tapos yung pamasahe is 15, binigyan ko siya ng 20. So ganoon naman talaga yung pag mga tricycle, 15, 20, at saka hindi naman sobrang layo din. Pero maraming multicab dito na nagta-travel. So yun ang na-observe ko dito. So ito guys is lakad-lakad lang, at saka alam mo dito din sa Cotabato City is wala kang makikita dito na mag-helmet. Parang sa din siya, parang sa Hulo-Sulu or sa entire Sulu hindi mag-helmet. Pero sa Tawi-Tawi nag-helmet yung mga tao doon. Maano ka doon, huhulihin ka ng mga pulis pag meron silang operation pag hindi ka mag-helmet. Dito sa Cotabato hindi bawal yung mag-helmet. At saka na-observe ko din dito, sa observation ko lang kasi first time ko lang, matraffic siya kasi nga 4 lanes naman yung daan nila dyan sa sa sentro, itong lalakarin natin. Pero nga makikita nyo dito sobrang daming sasakyan at saka nasa kalsada na sila mag-park kasi nga wala silang ma-parkan siguro. Yan, kita mo yung mga sasakyan, tricycle, kasi klaseng sasakyan. Ito 4 lanes to guys 4 lanes to na daan, maluwag siya, may mga mall dyan, madadaanan natin. Pero yung problema, walang maparkan yung mga sasakyan. At saka I think halos mga tao dito is may mga sasakyan dito, multicab. At saka yan na yung nagkukos ng traffic. Ito sinalubong ko to, ito yung one-way traffic siya. Dun sa kabila din, one-way traffic, madadaanan din natin. Maraming nagtitinda sa gilid. Siguro kung ayusin na, pero I don't know, mahirap ayusin to kasi nga walang space, halos mga building na yan lahat doon, papunta doon sa mga gilid-gilid. Wala talagang maparkan dito guys. I don't know, siguro kung yung pinagawang KCC, lagyan na lang nila ng na free parking katulad sa Zamboanga para mabigyan ng solusyon yung traffic dito. At saka kung pwede sana, mas maganda katulad sa ibang lugar na na lang, lagyan ng isang malaking parkingan yung sa city nila. Tapos mag-commute na lang at saka sa mga establishment para ma-lessen yung traffic. Ito sobrang makuha niya yung isang buong dalawang lane makuha niya. So isang lane na lang yung dadaanan. Sobrang traffic talaga guys. Nung nagmotor ako dito, pumunta ako sa may pinuntahan ko doon, may iniwan akong gamit. Grabe, sobrang tagal mo talaga makamove dito. Ito parang bawas-bawasan na yung traffic. Pero kanina nung nagmotor ako, grabe yung traffic guys. Tingnan nyo yung mga motor, yung mga sasakyan.
Yan lang yung ano ko complain dito, pero I don't know kung maayos ba to or hindi, kasi nga wala ding ibang silang maparkan, kasi nga puro building yung lahat. Yung solusyon na lang dito siguro is gumawa ng malaking ano pagparkingan, at saka ugaliin na lang mag-commute na lang, merong magra-round dito sa ano sa proper para sakayan, bus ba or multicab, pwede naman mga multicab, pero I don't know kung mga mayayaman hindi naman sila sasakay dyan sa multicab. Iba kasi basta mahirap na dito ayusin to, pero I don't know in the future siguro may mga makagawa ng solusyon nito. Ito talaga yung pinaka major cause nila, itong mga ano nasa gilid magpark yan. Tingnan mo guys, kahit saan lang sila magpa-park, yan ang major cause. Tapos hindi nakokontrol ng traffic enforcer siguro, at saka walang masyadong ano nagbabantay. I don't know kung ano, merong bang ano. Iba kasi sa ibang lugar kasi merong magtitikit dyan automatic, lalo na pag doon ka sa Davao. Hindi ko naman kino-compare yung Cotabato sa Davao. Sa ibang lugar may magtitikit, pati Cagayan, De Oro City, sa ibang lugar merong magtitikit dyan pag nagpa-park ka na hindi pwedeng paparkingan. Pero ito, I think makonsider mo siya kasi nga walang ibang maparkan yung mga tao. At saka dito pala sa Cotabato City guys, na-observe ko lang kasi first time ko pa dito. I don't know kung bawal talaga yung helmet or hindi pwede mag-helmet yung mga tao dahil sa security na din. At saka yung Cotabato City sa tong ano, ito yung sentro ng ano ng BARM. So dito mismo magdadagsaan yung mga taga Sulu, taga Basilan, kahit saang lugar sa Muslim community dito sa nagdadagsaan, kasi nga dito yung main office ng mga agency nila, ano-ano mang agency sa panggoberno ng Bangsamoro. So dito yung dagsaan. So kaya maraming ano dito, maraming establishment, maraming mga ano siguro dito, mga hotel at saka mga kainan. Hindi ko na i-try na dito yung mga pagkain nila, na masarap mga lutuin din ng mga Maguindanao. So itong lugar pala na Cotabato City is almost mga 70% or 60 to 70% is Maguindanaon. So Maguindanaon, ito yung mga area na Maguindanao, Cotabato City, Sultan Kudarat, papunta yan doon sa ano, yung boundary na nila dyan sa Marawi na. So halo din dito guys, hindi mo masasabi na puro Maguindanaon yung ano dito, pero ito talaga yung lugar ng Maguindanaon, yung Cotabato City. Pero maraming ano dito guys, maraming mga Ilonggo, Bisaya, Maranao, Tausug, marami dito guys, halo-halo dito sa ano sa Cotabato City. So yung salita talaga dito is Maguindanao pero Tagalog pag ano, kasi nga iba-iba yung lengguwahe. Iba din yung sa Ilonggo guys. Mga Ilonggo marami din dito. At saka of course mga Bisaya, marami talaga yung kahit saang lugar sa Mindanao. At saka Visayas, kasi nga yan marami na, yan ang pinakamaraming tribes. So anyway, pag ito lugar ng Maguindanao, dito ka sa Cotabato City, pag sa Marawi, Maranao, pag doon ka sa ano sa Sulu, Tausug, sa Tawi-Tawi, Sinama, sa Basilan, Iyakan, at saka yung mga hindi ko man mention sa Davao, I think merong Kalagan ba doon, or doon ba sa Sibuko, doon banda sa Siraway, iba din yung mga tribo. So iba-iba yung mga tribo, iba-iba yung mga salita dito, pero karamihan dito sa Cotabato City is Maguindanao yung ano, lengguwahe nila. So ayan guys, lakad-lakad lang yung na ano ko dito, kasi nga kinabukasan din alis din ako. Hindi ko na ma-try yung ano, siguro sa next natin na tour, since tapos na yung vacation, short lang yung vacation, hindi na ako nakapag-vlog doon sa bahay kasi nga gusto ko lang i-enjoy yung ano, enjoy ko muna yung ano, yung mga 2 days ko doon sa bahay, kasi siyempre wala na tayong, hindi na ako nakauwi matagal na panahon. So hindi na ako nag-vlog kasi nga itong pagba-vlog guys, believe me or not, sa mga vloggers dyan, sobrang hirap yung pagba-vlog guys, kasi nga mag-iisip ka ng content, magbo-voice over ka, mag-edit ka ng mga video na hindi mo dapat yan, no? Sobrang hirap ng buhay ng mga vlogger. Kaya proud ako dyan sa mga successful vlogger, ka-survive kayo, alhamdulillah, ka-survive kayo sa dabi yung hindi lang pagod guys, pati gastos, magastos yung pagbablog, lalo na pag magta-travel. Pero sa akin naman is ginawa ko lang naman, hindi naman talaga ano yung pagbablog ko yung main source of income ko. I mean, pang ano ko lang, kasiyahan, yung parang hobbies ko na ginagawa sa buhay, kasi nga siyempre ako, to be honest, wala din ako mga bisyo-bisyo, kaya ginawa ko na rin ding bisyo yung pagta-travel. At least man lang pag
tumanda na ako, meron akong babalikan, titingnan ko yung mga nagawa ko na saan ba ako nagta-travel. Maganda kasi yung alaala yung ganun, at saka may video, makikita mo nakapunta pala ako dito sa mga ganitong lugar. So yun ang purpose ko sa pagbablog, at saka ma-share ko din sa inyo yung mga real experience ko, hindi ini-edit ko katulad ng mga vlog na ini-edit nila tapos pinapaganda. Ito is realistic yung makikita mo, raw video file, kung ano yung binidyohan ko, yan talaga yung actual na Hindi din biro mag walking tour, kasi nga tinitingnan ka ng mga tao, kumukuha ka ng video, at saka meron mga time din masita ka ng mga tao. At saka ako maraming beses na ako na nasita. Siguro magpaalam ka kung kukuha ka ng mga video, lalo na sa mga sa mga private mga mall katulad ng mga SM or sa ano man na establishment. Hindi ka basta-basta makakuha ng video unless kung dito ka sa mga daanan, kasi naman public road, highways naman. At saka nakakahiya din mag videos lalo na pag maraming tao. So yun ang ko sa inyo, pero kaya nga minsan clip lang yung kinukuha ko unless kung nakasabit yung GoPro ko. Pero yung GoPro ko, yung lang doon, yung technical problem is pag madilim, pag hindi maganda yung panahon, pangit yung quality ng video. Kaya minsan pag medyo maulan, madilim, yung phone ko lang yung gagamitin ko, hindi yung GoPro. Yung GoPro mabest siya pag ganitong panahon, mainit siya, at saka sakto lang, hindi din siya against the light. Maganda yung GoPro guys, pang motor, at saka walking tour pag maganda lang yung panahon, maganda yung weather. So ayan guys, meron silang mall dito, Star Mall ba yan or Southwick. Meron kompleto naman dito guys, maraming masasarap na pagkainan. Of course, katulad din sa Zamboanga, halos mga halal yung mga pagkain dito, kasi nga halos Muslim yung mga tao dito sa At saka meron namang simbahan din dito sa Christianity guys. Meron namang malaking simbahan dito sa Christian. So hindi naman ibig sabihin yung yung Christian at saka Islam, wala naman doon sa Yung importante dito is yung ugnayan ng mga tao, yung komunikasyon ng mga tao, yung pagkakaunawaan ng tao. Kasi nga yung religion, wala naman nagtuturo na masama na religion. At saka hindi yun sa religion, sa tao yun guys. Kasi nga kahit ano pa yung religion mo, kung hindi ka naman susunod, magiging useless na din yung religion mo. So yung maibi-blame yung tao talaga yung gumagawa, kasi hindi lahat ng mga nasa religion sumusunod sa panukala or batas ng aklat nila. So ayan guys, isa lang tong mga short clip, yung mga sa cruising niya. Dito talaga to sa sentro ng Cotabato City guys. This is my first time, kaya binidyo ko kasi nga first time ko lang maglakad dito. Parang nanibago pa ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta, saan yung route ko pag maglakad ako. Pinapakita ko lang sa inyo kung ganito yung mga pormahan, ganito yung establishment. Ito one way traffic, dun sa kabila ganun din. 4 lane sana to guys. Maganda to siya kung meron siyang katulad sa Japan na maglakad-lakad lang yung mga tao, walang traffic. Believe me, ganun sa naral ko din yung sistema ng Japan. Maganda yung nila, yung system nila, kasi very disciplined yung mga tao. At saka siguro hindi mo ma-implement dito kasi nga iba-iba yung iba-iba yung tribo, iba-iba yung, hindi naman sa tribo, iba-iba yung nila, yung regulation, iba-iba yung nila, pananaw. Saka mahirap i-direct mo yan, implement dito. So ayan guys, kompleto talaga yung yung lalo na pag meron ng dito KCC, magbo-boom dito yung Cotabato. Yan yung traffic niya guys. Merong mga street foods dito. Hindi na ako nag-try, yun na nga, kasi yung purpose ko lang dito is mag-walking tour lang. Pakita ko sa inyo yung mga kali-kali, yung system para sa iba, kasi nakikita lang nila sa news. Sinearch ko din sa sa YouTube, walang lumalabas na walking tour sa Cotabato City. So ito, walking tour to. Meron siyang mga vlog sa Cotabato City, yung kumain, yung pumunta sa wala talagang actual na katulad itong ginagawa ko na maglakad-lakad sa paligid, i-video yung surroundings ng Cotabato City. So ito yung Cotabato City guys. Pag nandito ka na, ito yung makikita mo. Ito yung lugar nila. May sa gitna, may plaza, at saka marami na rin establishment dyan sa gilid.
Hindi naman masyadong matataas yung mga building, pero yung dito napansin ko sobrang daming sasakyan. Sobrang dami talaga yung sasakyan. So mayaman siguro yung mga tao dito, or I don't know. Kasi nga kung magsasakyan tayo, ibig sabihin may kaya ka talaga sa buhay, kasi gas pa lang 1,000 na yung araw-araw mo diyan, or 500 pataas. Imagine mo yung ganun na system. So ayan guys, dito banda sa may bumalik ako dito. Meron palang sira na sira na traffic light. Grabe yung pag-antay ko diyan. Halos mga 20 minutes. Tapos tinanong ko yung yung pulis. Sabi ko na, bakit hindi to nag-green? Kasi may pulis sa ko sa harapan ko, kaya hindi ako tumawid. Pero nung mayroon ng mga tumawid na kahit naka-red siya, tumawid na rin ako. I think siguro sira. Yan guys, yung sirang traffic light. Tagal ako naggantay diyan. Kaya napatagal na ako yung mga pulis guys. So ayan guys, ito yung sa likuran. Ito yung sa likuran ng hapon na to guys, alas 3 media ng hapon. At saka tatravel pa ako babalik sa papuntang Zamboanga City na naman. So meron palang bus dito direct papuntang Zamboanga City. Pero yung travel pala dito guys, para sa magta-travel dito papuntang Zamboanga, yung travel niya is alas 4, exactly 4 talaga, dapat 3:30 dito ka na sa terminal ng Mindanao Star na bus. Iba-vlog ko yan guys. So meron dito alas 4 yung alis niya talaga guys, dapat 3:30 dito ka na. Alas 6 dapat 5:30 dito ka na. So yan yung travel dito, at saka alas 9, tatlong yung oras, yung tatlong trip lang dito papuntang Zamboanga, kasi walang travel dito pag gabi. Ganon din sa Zamboanga guys, vice versa, ganon din yung oras, alas 4, alas 6 at saka alas 9. Kasi nga yung oras ng travel dito is 14 to 15 hours yung travel mo papuntang galing sa Cotabato papuntang Zamboanga City. So bali mga 4 to 5 hours yung Cotabato to Pagadian. So parang hindi kasi advisable pag gabi na mag-travel diyan sa dito banda sa mga dito banda sa Maguindanao, sa anong tawag diyan yung madaanan sa Pikong mga kasi parang talaga na area diyan, yung parang remote area, parang walang madilim siya. Ay hindi naman sa madilim naman lahat ng mga lugar, parang siguro yung peace and order, kaya hindi nila inalaw siguro yung gabi. Pero in the future siguro pag maging okay na, siguro meron ng gabi. So ayun na guys, ito lang yung share ko sa inyo, at least meron kayong ideya. Pupunta kayo sa Cotabato, babalik ako dito inshallah sa mga ilang buwan, iba-vlog ko yung mga pagkain, yung mga galaan dito, kasi curious ako kung saan ba pwedeng gagala dito. At saka yung isa kong na miss dito is yung hindi ko napuntahan yung hindi ko napuntahan yung masjid na yung Pink Mosque dito, yun sa Cotabato. Isang din yun isang pasyalan din, hindi naman pasyalan yung masjid, yan pag sa sambahayan, pagpiprehan, pag-iibadat, mag-ibadat ka doon sa sa masjid. Yun ang pero daanan natin, maganda kasi yung madaanan natin yung isang magandang masjid. Mapakita ko sa inyo yung lugar. Katulad sa Zamboanga may mga magagandang masjid, yung mga malalaking masjid. Dito meron din yung Pink Mosque na tinatawag nila. Sayang at hindi ko na mapuntahan ngayon kasi nga hapon na, at saka meron pang akong pupuntahan na ibang lugar para iiwan ko yung mga gamit ko, kasi nga merong iiwan ko yung motor ko. Tapos pupunta na ako ng mag-bus lang ako papuntang Zamboanga City, kasi ta-travel din ako babalik sa Ulo by Saturday. I don't know kung makahabol pa ako sa Saturday, tapos I think hindi ako makaka-vlog na naman dyan kasi nga sobrang busy. Siguro magbablog ako kung nandun na ako sa Tawi-Tawi. So ayan guys, yun lang ang may share ko sa inyo na walking tour ko dito. Sana ma-enjoy nyo, at saka makita nyo yung yung ambience, yung place ng Cotabato City. Maraming salamat guys. Like and don't forget to subscribe sa channel ko, at maraming salamat sa sa mga sumusuporta. Big shout out sa inyong lahat.
Hindi biro magba-vlog, pero ito yung vlog ko, hindi to pang kabuhayan, pang ano lang to. Pang enjoyment ko lang at saka nagiging habit ko na rin. Maraming salamat guys.